Hi! Hinihintay ko ang tumila yung ulan kasi mamimitas ako ng kangkong dito sa aking taniman. Pero parang kanina pa walang balak tumila ang ulan. Kaya heto, pumunta na ako dito sa rooftop sa aking mga taniman ng kangkong. Nanalbos na nga ako dito kasi didilim na. At buti na lang pag-akyat ko dito guys, medyo humina na ang ulan. At heto, ambon-ambon na lang. Ang ganda nga ng tubo ng aking mga upland kangkong. 4 na container lang ito guys. At hydroponics nga itong aking kangkong. Nakatanim nga ito sa container na may tubig. At dahil nga tag-ulan, hindi na ako nagdadagdag ng tubig kasi nadadagdagan na siya sa tubig ulan. Gumamit nga lang ako dito ng loam soil and coco peat para may kapitan yung ugat ng kangkong. Tapos yun nga, no need na magdilig kasi hydroponics siya. Nasa tubig na. At napansin ko nga na ang ganda talaga ng tubo kapag hydroponics. At tamang-tama nga dahil malamig at umuulan, masarap humigop ng sabaw. Kaya heto for today's video ay magluluto ako ng sinigang na bangus. Nilagay ko na dito yung kamatis, sibuyas, nilagyan ko ng konting iodized salt, ground pepper, at yung isisigang ko na ulo at buntot ng bangus. At nang kumukulo na nga ito ay nilagay ko na yung Knorr sinigang mix sa sampalok. Pagkatapos ay hihimayin ko na itong napitas ko na kangkong. O diba napaka-fresh guys. Wait lang ha, mahirap putulin kaya kumuha ko ng gunting. Natutuwa nga ako na may tanim din akong kangkong guys. Kasi diba, anytime na kailangan ko, pipitas na lang ako. At kung napansin nyo nga, hinarvest ko lahat. Kasi mabilis lang siyang tumubo ulit. And aside from kangkong, ay meron pa akong ibang mga tanim na pwede kong ihalo sa aking mga lulutuin. Meron nga akong tanim na mga talbos ng kamote. At meron din akong mga tanim na pechay. Yung mga tanim ko nga na pechay before ay nasa lupa lang. At parang napapansin namin ni Mr. ay matagal ang pagtubo niya, matagal lumago. Kaya ibinilan ulit ako ni Mr. ng hydroponics kit para ilipat ko yung mga pechay at gawin na lang silang hydroponics. Kaya sooner or later ay may maha-harvest na ako ng mga pechay. At meron nga din pala yung kasamang bok choy. Anyway, ang dami kong na-harvest na kangkong guys, so nakakatuwa. Dalawang variety ito ng kangkong. Chinese kangkong yung isa, yung pahaba. Galing yan sa buto. Yes, may buto pala ang kangkong guys. Binili ko siya tapos tinanim ko and then syempre tumubo. Then the rest, yung binili sa palengke, yung nasa pinakandulo ng kangkong, diba hindi naman yung isasama. Yung dulo ng tangkay ng kangkong, tinanim ko and then boom, yes, tumubo. Ganun lang siya kabilis itanim. Yung simpleng kangkong na binibili sa palengke ay guys, itanim nyo yung pinakadulo nun kahit sa tubig. Sa susunod hindi na kayo bibili ng kangkong. May sarili na kayong tanim. Yun, nakakatuwa. Anyway, kangkong nga lang yung ilalagay ko dito sa aking sinigang. Nung isang araw kasi, namitas na ako ng mga talong, okra, sitaw. Nailuto ko na. Kaya heto, sa aking sinigang ay kangkong lang. Pero yan naman talaga ang gusto ko sa sinigang. Mawala na ang lahat ng gulay sa sinigang, wag lang ang kangkong. Kasi yan talaga ang gustong-gusto ko sa sinigang. Anyway, nilagyan ko yan ng kamatis, syempre naman po. At hinalo ko guys, kasi nag-add ako ng iodized salt, konting ground pepper, and MSG. Kaya natatakpan ko at isang kulo na lang ay luto na ito guys. At bakit nga ba ulo at buntot lang ang aking isinigang? Nasa na ang katawan ng bangus? Well, ipiprito ko siya guys. Gusto ko rin kasi ng pritong isda. Kaya sa isang bangus ay may sabaw na, may prito pa. At maya-maya nga ay luto na. Naghain na ako para makakain na kami. Yumminess, pumitas nga din pala ako ng kalamansi at siling labuyo para sa sausawan. Kain po tayo. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye!